Tunguhin muna natin ang lalawigan ng Ilocos Sur matapos ang paglandfall ng bagyong Maymay nitong nakalipas na mga oras. Alamin natin kung kumusta na ang sitwasyon dyan sa bahagi ng Ilocos Sur. May update ang Bomb Radio Vegan. Yes, Bumbo Dennis, mga kabumbo, dito nga sa probinsya ng Ilocos Sur, particularly sa Magsingal, ang muling landfall nitong bagyong Maymay. So ngayong araw nito, mapalat tayo ngayon dahil makakapanim natin ang governor ng probinsya ng Ilocos Sur, si Governor Jerry Singson, kung ito ang naging preparation nila, itong bagyo. Magandang umaga po, Bob. Live po tayo sa Bumbo Radio Philippines. Kumusta po ang preparation natin dito sa Ilocos Sur, itong ang paggagupit ng bagyong Maymay po? Una-una sa lahat, magandang umaga, Bombo Jocom at Bombo Dennis at sa lahat ng nakikinig ng Bombo Radio Philippines. Ang sitwasyon naman po dito sa Ilocos Sur ay gaya ng nasa tayo, signal number 2, malakas na ulan at hangin, pero okay pa naman, wala pa naman reported na damages, kundi meron lang yung mga natumbang mga punong kahoy, tsaka nagkalat ng mga branches, pero total brownout. Ilan lang ang may kuryente pero halos brownout lahat. At sa evacuation naman po, may 5 LGU na nag-preempt evacuation na sila kahapon pa. Nasa mga 97 families, around 290 individuals. Yun po. At saka mga damages naman, roads and bridges namin, passable po naman lahat, awa ng Diyos. May mga konting landslide sa Aplan Municipality na nai-report pero napalinis na rin namin kasi nakahanda naman yung ating mga equipment. Ano pa ba? Sa damages ng agriculture, wala pa pong report. Hopefully, sana huwag kami magkaroon ng damages. Ayun po ang sitwasyon ngayon dito. Okay, Bumbo Dennis. Okay, Governor, magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Tayo po ay napapanood at napapakinggan all over the country and the world sa pamamagitan po ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Nais lamang po namin malaman, lalo na yung hindi gaanong kabisado yung inyo pong lugar dyan sa Ilocos Sur. Ilang area ho ang nasa mga high-risk areas na itinuturing dyan po sa inyong probinsya sa mga ganitong sitwasyon, lalo na yung mga coastal areas ng probinsya, Governor? Opo, meron po mga nag-evacuate nga doon sa tabi ng ilog. Tabi ng ilog at saka sa tabi ng around 5 municipalities. Nag-evacuate. Yung dating babaha doon. So far, so good naman. Sana wag lang lumala. Kasi ang ating typhoon sa ating pagmumonitor ng PDRRMO, naglandfall kagabi ng 2 a.m. dito sa Magsingal. Pero ngayon, mabagal ang takbo niya, nasa going north, nasa San Juan na ngayon, yung pinakamata ng typhoon. And paano naman, pag going north naman siya, hopefully, huwag na lumakas para hindi naman kami ganong matamaan. We're just concerned, Governor, doon po sa ating mga preposition na mga pantulong sa ating pong mga kababayan dyan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Wala ho ba namang naapektuhan ng baha o napinsala na mga storage facilities lalo't medyo maulan? Ito pong dala pala nitong bagyong Maymay para kahit papano yung ating mga preposition na mga family food packs ay maayos pa rin na may paparating doon po paghupa nitong epekto ng bagyo, Governor. So far, so good po naman, Bobo Dennis. Nakahanda naman kami, nakahanda ang provincial government sa mga food packs na iaalok natin pag kailangan na. Pero nagpadala na rin kami ng mga tulong sa mga yung 5 evacuation center. At nakahanda kami, and towards incident, nakahanda po tayo. Na-alert po namin lahat ng aming FDRRMO,
through our PDRRMO, aming mga sa provincial health, lahat na rural health, alert po lahat sila. At we are waiting for any untoward report naman po. Okay, Governor, one just last point on my part. Hindi ho ba nawala ng power supply sa kabuuan ng probinsya at yung telco, kumusta ho? Yung communication line, napakalaga din po nito sa panahon ng disaster. So ano po yung ating natatanggap na report so far? Ang signal natin po, wala pa namang problema. Maganda po ang signal natin. Ang ating power supply lang ang walang kuryente po. Halos lahat ng bayan walang kuryente. I see. Bombo Jocong, please. Okay, yes, Gob, kung may mensahe sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon po. Yeah, nakikiusap ako sa mga ating kababayan at sa lahat na kung saan yung prone area na dating nababaha o dating victim ng ganitong pag-ulan, mag-alert lang po kayo. Huwag na kayo lumabas. At saka yung ating mga alagang mga hayop, dapat nakakulong yan. Kasi minsan maraming nangyayari. Kasagsagan ng bagyo, kukunin nila sa bukid yung kanilang hayop, tatawid ng ilog. Ngayon, natatangay sila. Kaya wag na tayong ganun. Kailangan na pag ito may warning na may typhoon, kailangan nasa bahay lang po tayo at alagaan na natin lahat ng ating pamilya, mga alagang hayop at ang ating bahay. At makinig lang po sa mga radyo at telebisyon para sa ganun, alerto po tayo lahat. So, we hope and pray na wag na lumala itong typhoon at para tayo hindi ganong matamaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, Bombo Dennis, mga kapampo, si Governor Jerry Simpson. Mula dito sa Bombo Radio Vegan, ito si Bombo Marcus Makabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nananatili hong bukas ang Bombo Radio Philippines. Kung may mga panawagan, abiso na maaari hong iparating at kung hindi nyo makontak yung inyo pong mga kamag-anak ay maaari hong magpahatid ng mga impormasyon dito sa pamamagitan po ng Bombo Radio sapagkat kapag ganito mga panahon ay talagang kinakailangan ho yung komunikasyon at maaari ho ninyong matunghayan sa Bombo Radio Philippines sa mga update hinggil ho dito sa mga pangyayari may kinalaman sa bagyo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So muli, yung panawagan ni Governor tumutok sa atin pong mga mapagkakatiwalaang source of information. At ang Bombo Radio Philippines ay nariyan po upang maghatid ng mga pinakauling update kaugnay nitong epekto ng bagyo, mga kabombo.